wajtanibut tagut, at layuan nila, lumayo sila sa pagsamba sa mga tagut. Ang ibig sabihin ng tagut, ito yung pagsamba na sinasamba maliban kay Allah. Yung rebulto, yung santo, mga tagut ang tawag dyan. Yun ang pinakapunot dulo kung bakit pinadala ni Allah Ta'ala mga propeta. Ano yun? Para malaman at ituro sa sangkatauhan na ang karapat-dapat na sambahin lamang si Allah Ta'ala. Kaya nga sabi rin ni Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ, hindi ko nilikha ang mga jin, pati mga jin. Inutusan ni Allah Ta'ala yan, na dapat sambahin lamang nila si Allah. Pati yung mga syaitan, wala yan silang karapatan na sabihin nila, sambahin mo ako, wala. Kahit si Iblis pa yan. Ipinag-utos lahat sa mga jin, pati mga tao na ano yung, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ay hindi ko nilikha, sabi ni Allah, ang mga jin, pati mga tao, maliban ang pinakadahilan, liya'budun, upang sila ay sumamba. Ang tinutukoy sa tafsir ni Abdullah ibn Abbas, ang liya'budun, sambahin ay dapat ipag-aalayan nila ng pagsamba ay si Allah Ta'ala lamang. At sabi din Allah Ta'ala, tinawag niya lahat ng buong tao sa buong sangkatauhan sa Quran. Sabi ni Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, o kayong mga tao sa buong mundo. Hindi lang yung Muslim, pati hindi Muslim tinawag ni Allah Ta'ala para malaman ng buong sangkatauhan na ang kanilang pagsamba ay dapat nagtatangi lamang kay Allah Ta'ala. Sabi ng Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, sambahin ninyo ang Panginoon ninyo, alladhi khalaqakum, na siya'y ang lumikha sa inyo. Bakit sinabi dito sa aya na sambahin ninyo na siya'y lumikha sa inyo? Bakit? Kasi ang totoong Panginoon, karapat-dapat sambahin, siya yung Panginoon na lumikha. Kasi kaya nga sabi na, sambahin ninyo, lumikha sa inyo. Kaya nga sabi dito, lahat kayong mga tao, ya ayyuhan nas, lahat o kayong mga tao. Bakit hindi niya sinabi Muslim lang? Bakit pati ang Kristiyano, Hudyo, lahat tinawag niya dito? Sinasabi ni Allah Ta'ala, intindihin niyo sa utak ninyo. Bakit niyo sasambahin yung isang rebulto na hindi kayang lumikha, hindi gumagalaw? Sabi niya dito, u'budu, sambahin niyo, Rabbaku, yung Panginoon ninyo. Tapos sabi niya, alladhi khalaqakum, yung kayang lumikha sa inyo. Para maintindihan ng isang tao na hindi pwedeng sambahin yung isang rebulto, isang santo na hindi kayang gumalaw. Kung hindi kayang makinig, hindi kayang magsalita, paano pa kaya kung lumikha? Tama? Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, at yung mga taong nasyon na mga nauna ay siya rin yung lumikha, si Allah. La'allakum tattaqun, at magiging dahilan ito upang kayo ay magkaroon ng pagkatakot kay Allah Ta'ala. Kasi kapag nag-isip ka, bakit pala sasambahin ng tao yung isang rebulto, yung isang santo, isang imahe na hindi kayang magsalita, hindi kayang makinig, at hindi kayang gumalaw? Di ba? Paano kaya, kung hindi kaya magsalita, kaya pa kaya niya lumikha? Mas lalong hindi niya kaya. Tama? Kaya sabi ni Allah Ta'ala, u'budu rabbakum, sambahin niyo yung Panginoon ninyo, alladhi khalaqakum, yung lumikha sa inyo. Doon pa lang sa paglikha, hinamon na ni Allah Ta'ala yung mga Diyos-Diyosan. Hindi kayang lumikha.